Okay? So, we will continue to do yung kalooban ng Panginoon in whatever way ay ma-accomplish natin yon sa buhay ng iglesyang ito. Because we know, again, di ba? Ito yung kalooban ng Diyos, at siya yung magkakaloob ng kailangan natin to accomplish this. Di ba? Although, yung ilan siguro nag-iisip, malaki pa pala yung kailangan. Ako rin, nag-iisip din ako, no? Siguro kaya hindi rin ako nakatulog mabuti kagabi. Alauna na yata yun, gising pa ako. And there are times, yung mga gabi ko ay hindi rin ako nakakatulog mabuti for we have a big task. Na nasa pastor, parang hindi ko maiwasan na mag-isip din, na Lord, saan ba magmumula or paano mo padadaluyin itong mga pangangailangan namin? And kaya kanina parang antok na antok ako, lethargic, hindi ko maintindihan. Gusto ko yatang mahiga ng mahiga. But kailangan gawin yung kalooban ng Diyos. And this morning, I'd like to share with you yung ating ginagawang pagmimisyon here and domestically. No? Marami tayong mini-mission, may mga partners tayo dito sa Bicol, and doon sa Palawan, Cavite area, sa North, meron din tayo mga partners dyan. Na siguro one of these days babalikan natin. But Cebu will be something na narating na ng mission team ng PACO with the leadership of Pastor Amor. And now, babalik tayo. Ako naman yung pastor. And yung manggagawa natin sa Cebu, excited din sa PACO. Kasi partner na naman talaga natin yun. At that man, is a great servant, Pastor Chris. And we need to be in prayer for him. Busy siya. Ngayon, papauwi siya ng Cebu. Last week, nasa Palawan siya. Matapos ang Palawan, he went straight to Mindanao. And then ngayong Sunday lang siya babalik ng Cebu. Very busy pastor. Grabe. And I like yung mga ganong klaseng manggagawa kagaya ni Pastor Danny. You heard Pastor Dan, and a host of many talagang faithful and mga pastor na nagpapagamit talaga sa Panginoon. And we will continue building relationships with them, making them close to our hearts, doing the mission together with the Lord. So, yun yung aking gustong i-share. No? How can we continue to build relationships? But nakafocus ako dito sa atin ito pala. Hindi ko alam, dito ko pala nailagay. Sabi ni Mrs. kanina, gusot-gusot yung likod ng mo, ng shirt mo. Merong dyan. May magagawa dyan, takpan ko na lang ng vest. Kaya nakaganito ako para hindi nyo makita yung kulot-kulot. Alright, nag-side trip na naman ako. Building relationships. At ito ay para sa mga miyembro ng iglesia and yung ating mga mini-mission. Especially yung mga bata, no? We will build relationships with them para talagang maganda yung ministry ng Panginoon through us doon sa mga batang ito. So we have actually merong isang istorya na merong merong isang steel pole na natawa yung pastor dahil merong squirrel na umaakyat. Hindi lang niya minsan nakita yun
several times, nakita na niya yung squirrel, umaakyat. Tumatawid sa alambre pagdating dun sa taas. And one time, natuwa siya na lagyan ng grease or langis para tignan kung makakaakyat pa yung squirrel. And lo and behold, nakakalahati na halos yung squirrel ng pagpanik. And then maya-maya, dumudulas na. Of course, dudulas yun. Tawa ng tawa yung pastor. Kala mo, makakapanik ka, ha? And you know what? Sabi niya, no? Nung matapos yung testing niya or yung adventure niya with the squirrel, sabi niya, my goodness, ganito rin siguro yung ginagawa ni Satanas sa mga mananampalataya ni Lord. Gumagawa siya ng paraan na mag-slide down tayo and manghina. Hindi natin marating, hindi natin ma-accomplish o magawa, matapos yung pinagagawa ng Panginoon. Which is why yung ating mga buhay parang kung nakatingin tayo kay Taning at siya yung sinusunod natin, no? Napapahinuhod tayo ng ginagawa ni Taning sa buhay natin, anong relasyon ng Panginoon sa atin ngayon? Ano tingin sa atin ng Panginoon? In fact, hindi tayo titignan ng Panginoon. He will look the other way. Tama? Pasaway tayo eh. Hindi tayo nakikinig sa Kanya. So, walang nabibuild na relation. Okay? Yan. Slide number 2 nga. Mukhang may problema yung ating no? Ano nangyari? Tama ba? Okay. Sige. Kahit paano, mai-present lang natin. So, in our message for today, we have the Apostle Peter na ating titignan yung listahan niya. Marami ito, by the way. Mahabang mensahe ito. I was looking at the book, 1 Peter. Sabi ko, ang gandang i-preach nito. Perhaps one of these days, maggawa tayo ng book study, talagang straight, no? Yung preaching natin will be taken sa isang aklat, no? Either si James, or si Peter, si John, or kung sino-sino. So, may ilang mga inilista dito si Peter na makakatulong sa ating spiritual growth or spiritual climb, parang yung squirrel. Na hindi tayo yung mapapadaig, mag-submit tayo sa isa't isa kasi. Sige nga, yung next slide. Isa sa mga listahan na mababasa natin dito sa kay Peter ay submission to one another. Especially, nakalagay dito, submission to authority or accepting the authority of the elders of the church. Especially kung ikaw ay estudyante ng isa sa mga teachers, you have to be able to listen and learn from what the teacher is teaching you. Sabi rito ni Peter, verse 5, in the same way, you younger men must accept the authority of the elders. Of course, bata ka eh. Ikaw ay makikinig sa mga may edad sa iyo o sa mga, wala naman si Kuya Boy eh, sa mga matatanda. Okay? Pag hindi ka makikinig sa mga may edad o mga talagang may mga puti na ang buhok, kasi yan may mga experiences yan na makatutulong eh. Sa inyo, mga bata especially. No, yung mga tinuturuan natin sa Sunday School, ini-impress natin sa kanila yung kalooban ng Panginoon, tinuturuan natin sila ng the ways of the Lord. Ang mga batang ito ay ine-expect natin na matututo. Kasi yan ang sinabi ng Proverbs 22.
O 16:20. Sandali, ha? Titignan ko yung aking Biblia. Baka naman magkamali na naman ako. Madalas yata nga ngayon na magkamali ako eh. Dahil nagkakaedad. And sinasabihan ko nga yung grupo na medyo ipagpe-pray, at magkaroon na ng makakapalit that we can have yung tignan nyo, pati ngayon nag-blackout ako. Proverbs, sabi ng sumulat, we need to be able to teach the child or to lead them. Okay? That's the ministry ng Panginoon sa kanila through the church. We need to be able to guide our children. At hindi lang yung mga children natin dito. Let us look at yung ating mga anak. Ay, pastor, mga malalaki na. Yung mga anak namin. Yung iba, may mga pamilya na eh. Ano gagawin namin doon? Mga nagtapos pa ng kung anong matataas na kurso. Hindi na kami set ng conversation sa kanila. Marami na silang alam. At natatabunan na kami. Sometimes yun ang nararamdaman ko rin sa aking anak. But you see, they need to be able to accept yung authority ng mga may edad. Tayo, kung tinitignan natin yung ating mga kalalagayan, who is above us, who is in authority. No? Of course, yung Panginoon, siya yung una. But, nag-assign ng Panginoon ng mga leaders ng iglesia. Tingnan niyo, babasahin ko yung sinabi dito sa verse 1. Hindi ko lang binasang kumpleto kasi binasa naman natin sa ating responsive reading. But let me go back. Verse 1. To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings and one who also will share in the glory to be revealed. So tayong lahat, ay kailangan subject ng Panginoon at kung may leader above us, medyo hindi naman nilo-lord over ng leader sa atin, yung kanyang authority. But, we need to be able to accept that authority. Okay? That's the design ng Panginoon. Hindi tayong lahat ay leader. Goes to the same with the families. Hindi ko mo mga matatalino na yung mga anak, mag-submit na tayo sa kanila. You are still the parents. Halimbawa na, sa church, set up, family. Accept authority ng mga parents or leaders. And all of you, serve each other in humility. So, napakalaking bagay nitong unang punto na mababasa natin. Kasi inano ko lang to, taken out doon sa verses 1 hanggang 11 na ating tinake up sa responsive reading. Ang sabi rito, and all of you, verse 5, serve each other in humility, for God opposes the proud, but favors the humble. Favor meaning blesses, okay? Gives favors na we can't even imagine. Sabi ni James yan. Kasi yan yung Diyos na mapagpala. Sa lahat ng tapat, nakatingin siya eh. Hindi niya inaalis yung kanyang mata and He answers yung kanilang mga pananalangin. And I'm talking about 1 Peter 3:12. But doon sa mga wicked or mga pasaway, hindi siya nakikinig. In fact, yung kanyang attention o yung puso ng Panginoon ay malayo. Okay?
So, we need to be able to submit to God. And to one another, we need to be able to serve in humility. Minsan, nakita nyo ba yung sarili ninyo? Nagsaserve kayo in humility o masama ang loob, napipilitan. Meron bang ganon? Wala. Kung ikaw ay Kristiyano, you need to be humble always. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling sa lahat. Minsan, ganon ang tingin yata ng mga anak sa mga magulang na pinag-aral talagang dinamitan lahat ng kailangan, pinrovide. And then, ang yayabang nung sila'y magsi-graduate. Di pa nga gumagraduate yung iba, mayabang na eh. Harvey, asa ka ba? Graduate na si Harvey. Diba? Pero mabait pa rin si Harvey. Ikaw, Harold ka. So, serve each other in humility. That's how we build relationships. Hindi tayo yung magaling. Makinig kayo. Ako yung pakikinggan nyo. Pag hindi kayo nakinig sa akin, mababayaan ko kayo, iwanan ko kayo, wala nang mangyayari sa inyo. Wow! Nakarinig na ako noon. God opposes the proud, but favors the humble. Next slide. Submit yourselves to the elders. Respect yung kanilang edad. At kung sila ay wala man lang nakita tayong siguro example na maganda, yung edad niya. No? Yung edad niya, irerespeto mo yun. At kung may position siya, wow, greater yung yung ating expectation ng Panginoon, ina-expect niya na tayo ay magha-humble sa mga leaders natin. Now, elders are not to lord it over to others, but are to treat others with honor and respect. Sabi dong kay Timothy ni Paul, respect the leaders, pray for the kings. Yung mga kings during that time, mga leaders during that time, puro pasaway. They like bribes. They like to lord it over and we have yung mga examples niyan, maging yung mga Pharisees, teachers of the law. Kapag lumalakad sila sa kalye, they wanted na sila ay nirerespeto, niluluhuran pa nga eh. Diba? Nakayuko yung mga tao pag dumadaan sila. Pag merong mga pagsasalo-salo, sila yung nasa pinakadulong upuan, no? Yung special seat para sa kanila. Sabi ng Philippians 2:3-4, next slide. Ay, bumalik tayo dyan. Next slide. Ayaw sumunod eh. Ano ba nangyari dito? Bukas naman siya. Ha? Okay. Doon sa, yung slide, yan, naka-advance eh. Ayaw gumana tong inyong clicker. Philippians chapter 2:3-4, don't be selfish. Don't try to impress others. Ito yung problema eh. To the leaders, let me tell you, hindi ito talagang kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi nalulugod ang Panginoon na tayo ay nagmamataas. Okay? Selfish. Ito na yata yung lakaran ng mundo ngayon. Everybody seem to be selfish. Hindi lang yung mga bata. Pati yung mga may edad. Selfish. Pastor, may sample ka niyan? Yeah. Selfie tayo.
Pati mga bata, no? Kakain lang. Oh, kunan mo ko, susubo ako ng lechon. Naroon sila sa Hilton. O naroon sila sa Manila Hotel. Ha? Sana all, no? Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourselves. Mahirap to, no? Especially kung talagang bias ka doon sa mga kasama mo, hindi mo pwedeng ibaba yung sarili mo. Merong mga ganun eh. But, Christians, sineset aside yan, yung pride. Okay? Walang pride na itatago or na mini-maintain sa sarili yung karakter na mayabang ba. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Equal sila eh. Kahit pa sila hindi masyadong, academically nag-excel. But you see, may mga skills sila na makakatulong sa atin. I can cite examples. But verse 4, ituloy ko na lang. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. Hindi yung ano ba yung makukuha ko dyan. Kung wala akong makukuha dyan, kayo-kayo na lang. What a way to serve the Lord. Sinabi mo pang Kristiyano ka. Walang ganyang Kristiyano. Serving his own or her own interest. Next slide. An elder is to be loving, making it easy and natural for others to follow. Give due respect or listen to their godly advice or counsel. Yan naman yung dapat. Sabi ng next slide, Galatians 6:3. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You're not that important. Ito, ang Panginoon na nagsabi nito, hindi sino lang ang nagko-quote nito, but this is the Lord telling us. Nagmamataas tayo, nataas natin yung ating sarili over others, nagyayabang tayo. In fact, Galatians 1:10, hindi tayo servant ng Panginoon. When we don't deserve to be called servants. Galatians 1:10, if you are taking down notes, look at that. So we are not to be selfish, looking only for ourselves. Tayo yung magaling. Sabi ng Panginoon, you are not that important. Ikaw na yung tinitignan mo yung sarili mo, magaling. Marami ka kasing achievements. And you deserve God na iligtas ka. Sometimes ganun no? Ang dami ko ng accomplishments sa Panginoon. Ang dami ko nang naibigay kay Lord sa totoo lang. Every Sunday naririyan nga ako Sapat na ba yun? Sapat na ba yun? You need to have time for Him talaga na ibibigay mo. Hindi yung Sundays lang, ha? Kalaban natin kung hindi tayo nagbibigay ng panahon sa Panginoon, nauubos yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi na siya nagiging Diyos. O sa ating buhay. But He is still God. Hindi nawawala yung pagka-Diyos ng ating Panginoon kung hindi natin siya sasambahin at paglilingkuran. So let us not do anything out of selfish ambition natin or arrogante tayo
Kala natin, tayo na yung magaling. Bear the burdens of others, helping those in need. Bababa ka. Tignan mo, so ano ba yung mga pangangailangan? O, kailangan pa ng 160,000. O, sige, sa akin yung 100. Hindi 100,000, 100 pesos. Sige, makakabuo rin yun. No? Huwag yung sila na lang. Sila kasi yung may kakayanan eh. Ginamit ko yung sample. Ano? Pero, that's so true. Dahil kung we are contributing doon sa pangangailangan ng ministry ng Panginoon sa buhay ng iglesia, then you are contributing also. You share also sa mga blessings that goes with it. Okay? Yung mga blessing ng Panginoon, hindi magkukulang sa atin. Yun naman yung maaasahan natin when we give and contribute and we help sa ministry ng Panginoon. Ephesians 5:21, submit to one another. Next slide. Out of reverence for Christ. So, pansinin natin dito, ini-emphasize lang sa atin that we need to be able to submit, to help one another, to raise up one another, to encourage one another in the Lord. That's how we build a strong church. That's how we build strong partnership with the people na ating naging kasama na, dating mga tinulungan natin sa tulong din naman ng banal na Espiritu na maging churches. And now, sila ay mga iglesia na. Malalaki pa kaysa sa atin. I remember yung Joy in Christ Fellowship right now, Cavite. Aba, ang anak nila hanggang doon sa South, Leyte, to be exact. Talagang nire-recognize sila. At nire-recognize din tayo ng mga churches na establish nila na tayo yung lola. Yung Paco, sila yung lola namin. Kasi yung nakapag-establish ng gawain dito, tinulungan yung Joy in Christ. Anak natin yun. Hindi nila may tatanggi yun. Sumap ka. Ang Menjola. Kahit saan sila magpunta, kayo daw anak ng Paco. Oo naman. Galing kami sa Paco. Kapag ka magulong iglesia, minsan ayaw kong ayaw kong tanggapin eh. Hindi ko yata kilala yan. Pero we have been partners with them. And with reverence, we need to see yung ating sarili as partners equal na with them. We take yung advice nila, yung suggestions nila, we take yung kanilang mga we help them. Alam nyo yan, di siguro batid ng iglesia, but partly, yung ating L300, ang laki ng ministry doon sa Menjola. Kasi ginamit nila yan, pinagamit natin yan. Hopefully, makapag-establish ng gawain sa Bulacan. Di ko alam ang nangyari doon, pero mukhang hindi natuloy. At may dahilan kaya hindi natuloy, hindi ko nasasabihin sa inyo. But ito yung mga partners natin, we want to encourage them to ma-fulfill nila yung kalooban ng Panginoon. That's how we look at God with reverence for Christ. Tutulungan ko itong aking kapatid para magawa niya yung kalooban mo sa buhay niya. And all of us, mayroong purpose ang Panginoon. Why we still live. And the church is available to help you. To see to it na magagawa ninyo yung kalooban ng Diyos na gusto niyang ma-accomplish ninyo para maluwalhati siya.
Yun yung purpose ng church. You can read about it, Ephesians chapter 4, to prepare you, the believers in Christ, so that you can fulfill yung kalooban nga ng Diyos sa inyo. So be devoted to one another by honoring them above yourselves. Lahat tayo yan, including me, na nagtuturo sa inyo. And maraming mga pagkakataon talaga, tinitignan ko yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Wow, Lord, salamat po. It's an opportunity to teach your people, to grow them, to see them growing in the Lord, to see them accomplishing yung banal na kalooban. Kahapon, ang daming young people na umatin ng Bible study, devotion ng praise and worship team. Natuwa ako. Dami nila. Lord, sa loob-loob ko lang, Lord, sana kung mamarapatin mo, madagdagan ito or ma-maintain ito. Kasi 2 o 3 lang na mamiministeran at talagang magagamit ni Lord, magpapatuloy, I'll be happy. God will be happy. So, I need to stay humble. I need to do whatever it takes para yung ating mga, yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay mangyari. Okay? So, let's submit to one another. Let us see to it na tayo ay on the way to being a disciple of the Lord so we can mature. Okay? At every opportunity na alam ninyo na mayroong ganitong gawain o ministry ng pagtuturo ng Bible, grab that. You need to be able to grab every opportunity. Number 2, second slide. Next slide, sorry. Second. Be humble before God. Actually, dapat una ito kasi kaso lang yung verse 5. Ito, verse 6. 1 Peter chapter 5, verse 6. So humble yourselves under the mighty power of God. Hindi na ito bago sa atin. Ito, alam natin na dapat nag-undergo tayo or we are submitting ourselves to the very power of God. To the mighty, ang sabi rito, mighty power of God. Kasi wala nang ibang mightier dito. God is the only source of mighty power. No comparison. Walang kaparis ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang liripin. Parang yung pag-ibig niya na hindi natin kayang unawain. Yeah. Walang pagkaubos. And walang imposible tuloy. Tama? Kasi makapangyarihan tong Diyos na ito. If you don't believe that, magkakaroon tayo ng problema. Kakaroon tayo ng problema. Yung inaasahan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. At kung pinagdududahan natin yan, hindi tayo makaka-expect ng tugon ng Diyos, tulong ng Diyos, blessing ng Diyos, direction ng Diyos, provision niya, protection niya, what else? Yan ay kung hindi natin pinaniniwalaan that God can do whatever. In fact, kapag tayo nagiging tapat sa Diyos na ito, sabi ng John 15, yung verse 7, diba? Remain in me and my words remain in you. Ask anything in my name, it will be given. So, God has the power to bless us. If you call on the Lord, whatever it is na sabi niya, siya nagsabi,
In fact, First John chapter 3, yung verses 13, 14, and 15. Ay, basahin ko na nga lang, baka magkamali ako. First John. And you can write that down kasi, nako, grabe itong pangako ng Panginoon na ito. Let me read to you chapter 3, verses 13 hanggang 15. Sabi ng sulat ni Apostle John, teka muna, talaga namang ako'y pinaglalaroan ng Diablo. Kanina pa ako parang absent-minded. Baka meron din ako mga nasasabing may problema. But anyway, First John 5 ba yun? Chapter 5. Sorry. Chapter 5. Tingnan nyo. Kahapon, ganun din ako. May dalawang errors ako. At natatawa nga yung aking mga kasama sa praise and worship team at yung mga young people. Nagkakamali-mali na. Sa 1 John chapter 5, 13 and following, sabi rito, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So, sinulat ito, pinababatid kasi na tayo ay mga anak ng Diyos. Kayo ay may pangako ng buhay na walang hanggan. Let me continue reading verse 14. This is the confidence we have in approaching God. Oh, really? Ito raw yung kumpiyansa. Ito raw yung mapanghahawakan natin na katotohanan na makakalapit tayo sa ating Diyos. At pag lumapit tayo, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo itataboy. Hindi tayo ikakahiya. Ulitin ko, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Tutugon siya. Makikinig siya. Magkakaloob siya. But the question is, humihingi ba tayo? Nananalangin ba tayo? Or we just expect gagawa na ang Panginoon. Alam naman niya yung pangangailangan ko. Psalm 139, kahit hindi ko raw pa sabihin. Diyan na siya eh. Tumutugon na kaagad siya. If we ask anything, tutugon siya. According to His will. He will hear us. Verse 15. 15. Verse 15. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. Wow. Grabe, no? Yan yung ating Diyos. He has the power na ipagkaloob sa atin whatever yung hinihingi natin sa Kanya. That's the promise. Again, baka hindi kayo humihingi Pastor, humihingi nga ako. You read James chapter 4. Ano ang sabi doon? Humihingi nga kayo, selfish yung paghingi nyo. Para lang sa inyong personal na kapakanan o motibo. May problema pa rin. Next slide. Yan. Nalilito na ako sa... Anyway, so doon sa verse that we read, yung 1 Peter chapter 5, yung verse 6, to humble yourselves under the mighty power of God is to allow God to move into our lives and bring us low. Hinahumble tayo.
Alam niyo ba, merong ganong ginagawa ang Panginoon? Hinahumble niya ang mga anak niya. I can read to you, maging sa Old Testament. An example na talagang hinumble niya ang mga Israelita to the point na talagang yung kanilang mga questions ay natugon. Tignan ninyo itong ano na to, wala tayong masyadong oras. But anyway, dalian ko lang. Sabi rito, Deuteronomy chapter 8, yung verse 2, remember how the Lord your God led you all the way to the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you will submit to Him. And most of the time, yun pa rin yung ginagawa ng Panginoon. At times na meron tayong mga pinagdadaanan, at times na parang, ano ba itong problemang to? Mukhang, hindi ko naman ito inaasahan. Bakit mangyayari sa akin ito? Perhaps God is humbling you. Hinumble niya ako sa pagkakasakit ko. I thought ako si Superman, hindi pala. Tinatablan din pala si Superman. So, nakikinig na ako ngayon. Pa-check up. Puro ganun yung anak ko, yung asawa ko. Check up. Gamot na ito, inumin to. Sweetheart, wag nyo nga akong ano dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Ayun. Hospital ang inabot ko. And doon sa hospital, pinainom ako, sinaksakan. Ang daming saksak. Grabe. Kailangan mag-test ng blood. Kailangan kumuha ng, sasaksakan ako, kumukuha ng blood. I abhor that. Pero it taught me so much hanggang ngayon. Nakikinig na ako. Tanungin niyo yung asawa ko. Talagang sunod-sunuran na ako. Surat, kainin mo to. Kain. Surat, kailangan natin to. Surat, punta tayo doon. Pa-check up tayo. Dati hindi mo ako mapapahinuhod. I hate to see doctors. Tawa nga ng tawa to si Harold. Ewan ko, pinagtatawanan siguro ko nito. Ngayon, nakikinig ka na, Pastor. Oo, nakikinig na ako. Kaya tumahimik ka dyan. Humble yourselves under the mighty power of God. When He's done with His work, na tayo ay hinahumble na niya, He will lift us up when He sees us ready. Marami na ba kayong bangon, baksak, tumbling dito, tumbling doon, ginawa ng Panginoon sa inyo, hinumble kayo, to the point na wala kayong sulingan, kundi, Lord, sige na nga, susunod na ako. Then when that time comes, you are ready. Ready ka na. Okay? So, let us continue on that. Let us learn to be humble, to be teachable, and be faithful to this God. Kasi yun lang iniintay ng Diyos na ito sa atin. Willing, available, and faithful. Next slide. The Lord Jesus was humbled by dying on the cross. He was obedient to the Father. You can read Philippians chapter 2, 5 hanggang 8. Write that down. Just so we have yung basis of how is it if I submit to the Lord in every way, in everything, what will it cost? Ano yung consequence nun? Sabi, every knee shall bow. Sabi doon sa Panginoon, hindi naman sa atin.
but honor ang kapalit nun. Rewards, favors from the Lord. That's what we need, di ba? Of course, hindi naman tayo talagang yun lang yung nais natin sa ating buhay. Yung mga favors, material things that will come from the Lord. Pero kasama yun when we are faithful to Him. Kasama yun. You know John 10:10. Tama? John 3:16. Matthew 6:33. Ang dami ko na sinabing verse. Matthew 6:33. Idadagdag ko lang yan. Tama? This is God who is a generous God talaga. And He has plans na hindi ka natin ma-imagine ba? Ito pala yung magandang plano ng Panginoon. Kahit lingain ninyo yung nakaraan, mukhang hindi mangyayari. Pero ngayon ninyo lingain yung nakaraan na yon, 5-10 years ago, nalampasan nyo palang lahat yun. Ang galing ko. No, magaling si Lord. Magaling si Lord. You just have to look to Him, to focus yung ating mga concerns, asking for His help, and He will come to the rescue. That's who God is. That's who God is sa maraming nagiging tapat sa Kanya. So, yun ang question. Tayo ba ay nagiging tapat? Do we obey Him? Do we follow Him? Hindi lang natin kilala siya, but sinusunod siya in every way. This God will also give us the grace and the faith to make us humble. Gagawin niya yun. Gagawin po niya yun. If there are rough edges pa sa ating mga buhay, then He will do what is best to bring us to that point. Nakahawig tayo ng ating Panginoon. Magiging kahawig tayo ng ating Panginoong Jesus. Okay? Next slide. 2 Kings 20:1-19. You know the story of King Hezekiah of Judah na talagang, wow, mamatay na siya, but was given an additional 15 years to live. Mahabang istorya yan, hindi ko na inilagay sa ating presentation, but to summarize, 2 Chronicles 32:25, it's in your programs, by the way. Hezekiah, matapos siyang pagalingin ng Panginoon, did not respond appropriately. 2 Chronicles, nakasulat. He did not respond appropriately to the kindness shown him by God. Instead, he became proud. Anong mga pagkakataon na tayo'y tinulungan ng Panginoon, nakita natin yung mga blessings ng Panginoon, and then, instead of saying, thank you, Lord, or grateful tayo sa mga ginagawa niya, nakalimutan natin siya. Nakalimutan natin. Parang si Hezekiah. Ano sabi ng next sentence? So the Lord's anger came against Hezekiah and against Judah and Jerusalem. You know, ang background nito, Hosea chapter 4, verse 6, pababayaan ko na kayo, ikaw at ang iyong mga anak. Hosea chapter 4, verse 6. That's what it says. At hindi lang yan yung nagsasabi na magpapabaya ang Panginoon. Romans 1:24, 26, and 28. Pasaway? Madali lang yan. Ayaw mo sumunod? Sige, bahala ka sa iyong buhay. When you are in charge, inabayaan ka na ng Panginoon, ayaw mo kasing sumunod, what will happen to you? Kagaya ni Hezekiah.
Nagalit ang Panginoon. Nadamay pa yung Judah and Jerusalem. Sa inyong mga buhay, sino pa yung madadamay kung kayo ay nagpapasaway? O hindi, pastor, ako lang naman yun. Ako lang naman siguro yung papaluin ng Panginoon. Ako lang kasi nagkasala. Oh, really? You believe that? Baka naman pwede mong i-explain yan. Nagalit ang Panginoon kay King Hezekiah, pati yung Judah and Jerusalem. Pag nagalit ang Panginoon sa mga magulang, sa mga leaders, hindi sumusunod, ang daming gustong gawin sa buhay, hindi kasama ang Panginoon, o ano mangyayari? Ayaw nating mag-humble before the Lord, ha? Ikaw yung in charge. Okay. Sabi ng next slide, God can easily pull down anyone who is proud or wicked in heart. Pulling down is to punish you. Sabi ng Hebrews chapter 12, verses 5 hanggang 8, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak. Mabuti na lang, palo lang, ano? Pinapalo. Pero masakit yun. Like that? Ha? Ayaw mo pang makinig? O sige. Hindi naman ibababa ng Panginoon yung kanyang kamay to punish His children. Until we learn na siya ang in charge, siya yung may control, them, and only them. Next slide. King Hezekiah's heart was proud. He did not respond to God who showed him kindness. So yung galit ng Diyos ay sa kanya at sa Judah. So warning ito, warning to us. Hindi tayo kailangang nagmamataas or hindi binabaliwala baga natin yung mga kabutihan ng Diyos na nararanasan natin. Wala naman ako nararanasang kabutihan ng Diyos. Binibilang ko nga wala Ay, mabuti nagising ka pa. No? Humihinga ka. Ayan, narito ka Kumain ka na ng agahan siguro. Mamaya, kakain tayo ulit. That's how good God is. And every moment ng ating mga buhay, hindi nawawala yung ating hininga. Na? Tama ba? Try buying oxygen. Bumisita kayo doon sa ospital, binabayaran yung hangin na hinihinga doon. You like that? No. Pangatlo, next slide. Disciplined and being watchful. 1 Peter 5:8. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kaya, tingnan niyo yung description ng kaaway natin. Ito yung kaaway ng Diyos na hanggang ngayon nagpupumilit na magkaroon ng pagkakataon sa ating mga buhay. Make no mistake. Huwag din yung susundin to. Deceitful to. Marami itong gamit na panloloko para makuha niya ang atensyon at ma-attract tayo sa kanyang mga ginagawa o yung mga material na bagay na gusto niyang maging tayo, no? Doon tayo nakafocus, ilalayo tayo nito sa Panginoon. So we need to be disciplined always. And we need to be able to remind one another of this. Kasi kung hindi tayo magiging discerning or nakikita natin yung pagkilos ng jablo na ito, hindi lang sa ating buhay, but to every one of us, to our children, to our friends. Okay? When we see the devil at work sa buhay ng mga kapatid, we need to tell them. Luke chapter 22, sabi ng Panginoon kay Peter,
humihingi ng permiso sa akin si Taning na mag-operate sa buhay mo. Pero sinaway ko siya. Hindi pwede yan. But I'm telling you, ito yung ginagawa ng devil sa buhay mo. Gusto kanyang ninanasa niya na ikaw ay makuha niya on his side at to his side. But anyway, let us, sabi ng pangatlong sulat na ito, sa verse 8, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Yun lang ang magagawa niya. But when he roars, yun yung mga times na may deceit or panluloko na ginagawa ang kaaway. Sample. Alam mo, narinig mo na yung mensahe na yan eh. Sa radyo, sa TV, o sa ibang mga mensahero, preacher, minister. Huwag mo na masyadong pakinggan yan. Ang pakinggan mo yung magandang music ni Ganire, ni ganon. Na wala namang kakwenta-kwenta din yung mga lyrics. Who lets the dogs out? Who? Puro ganon. Narinig nyo na yun, no? Tawa rin ako ng tawa nung marinig ko yun. Isa mensahe. But, nag-number 1 ba yun? Yeah, siguro nga. Anyway, next slide. Nako. When we surrender yung ating mga cares and concerns sa Diyos na ito, doesn't mean na relax na. Wala na, okay na tayo. One-way ticket to heaven na. Yun na lang iintayin ko. Remember, we have to be on guard against yung tricks, deceit, or kung ano pang atake ang gagawin ng kaaway. Atake yan. Hindi yung titigil. Tandaan niyo yun. Gagawa ng paraan yan. He will lure us. May trap, may bait siya to stay away from God at yung mga gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Mag-aral kang mabuti, iho, iha. Yan lang yung pag-asa mo sa buhay. Really? Oh, boy. Huwag niyong pakikinggan yun. The devil will resist all yung efforts natin to do God's will para sa ating kapakanan, manatili sa Diyos. Gagawa siya talaga. And he will destroy God's people, His church. By the way, Romans 16:17, write that down. Be watchful. Tignan ninyo kung saan gumagawa yung kaaway. Gusto lang niyan mag-divide. I-divide niya ang gawain o yung ministry ng Panginoon sa ating mga buhay. Next slide. We also need to stay alert for the second coming of the Lord. Excited ba tayo doon? Mukhang lalo kayong inantok ah. The Lord will come again. Alam niyo yan? My goodness. 1 Thessalonians chapter 4. The Lord Jesus will surely come again, which may occur at any given moment. Baka hindi kayo ready, ha? Are you ready to face the Lord? Dapat, at any time. Ay, ano? No one knows kailan siya darating. So we need to be ready. Tell the others, remind the others na tayo maging consistent sa ating mga buhay. Let's build the relationship of a family. Nagtutulong-tulong tayo. We want to see to it yung ating mga kapatid ay makakasama natin, magkikita-kita tayo doon sa langit. 2 Timothy 4 verse 8, next slide. And now the prize awaits me. Si Paul ito, ha? May edad na siya. Medyo siguro, kita na niya, malapit na siya sa hukay. Sabi niya, the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. See? Inaasahan ni Paul ito.
Inaasahan ito ng lahat ng mga nakatingin sa Diyos. Kasi pangako ng Diyos, John 14, 1 to 3, believe in God, believe also in me. In my Father's house, ang daming mansions. I go there, fix one for you, and you, and you, and you, all of us. Meron. Then, babalik ako. Pagbalik ko, kukunin ko kayo. And I will take you where I am. There you will be also. Gusto ko yung sumunod na sentence ng 2 Timothy 4:8. Sabi ni Paul, the prize, not just for me, for all who eagerly, hindi naman kailangang isama yung eagerly, but sabi niya, for all who eagerly look forward to His appearing. Who's appearing? Jesus. The Lord Jesus will come again. Ayun na yung sinabi ng Panginoon doon sa John 14, na siya'y babalik. Siya ay, pag nakaready na ang lahat, darating siya upang kunin tayo. 1 Thessalonians chapter 4, 14 o 13, no? 13. I don't want you to be ignorant. Sabi doon sa 13, ito mangyayari. And then, sinabi yung pagbabalik ng Panginoon. So, last slide. These actions will enable us to resist Satan's attacks. Marami yun sorry. Maraming gagawin ng kaaway to make us stumble and fall. Yung atake niya para hindi natin makita yung grasya ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Diyos na makapagpapalakas sana sa atin and establish us sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong kakalas. Huwag tayong lilihis. Huwag tayong lilingon o makikinig sa iba. Let us learn to look at God and continue to study yung salita niya. Kasi ito yung magliligtas sa atin sa gawa ng kaaway and make us strong to do the will of God. Strengthening, hindi lamang tayo, strengthening all the believers in Christ. Salamat po, Ama. Salamat sa mga pagpapala na iyong paalala sa amin this morning. Continue to inspire us, Panginoon, to look to you so that we may build a strong relationship, hindi lang sa iyo, but to one another. We pray all these things in the name of Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoong Diyos sa mensahe na pinaparating sa atin sa umagang ito. Tayo po ba ay handa na po sa pagbabalik natin, Panginoong Diyos? Amen. Amen. Dapat talaga tayo handa lagi. Huwag, sabi ng Thessalonica 5:6, huwag matulog, laging gising. Di ba? Kasi pag nadatnan tayo, yung tulog tayo, wala tayong kahit man lang, halimbawa natin, pag may nakahagis ng maraming pera dyan, kaya lagi kang tulog, wala ka rin napupulot.
Ganun din po, kung halimbawa ay pagising patulog-tulog po tayo sa ating mga pananampalataya, hindi po tayo kalulugdan ng Panginoon yan. Dahil sabi ng banal na aklat na dapat kailangan tayong handa. Pag dumating man ang sakuna, lagi tayong nakakahanda sa ating, sabi nga nang isuot mo ang baluti ng ating panampalataya, kundi yung salita ng Diyos. Amen po ba? So, napakaganda po talaga pag lagi ka nag-aaral ninyong tayo ay nagtitiwala palagi po sa ating Panginoong Diyos. Pang di po tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. At sabi nga ng sinabi ni Faz kanina na kailangang be humble. Huwag tayo magmamataas. Kailangan tayo magpapasakop sa mga matatandang iglesia. Di ba? Kailangan tayo magpapasakop ng matatandang iglesia. Dahil po, kung ano po ang ating pagsunod, yun ang lais ng Panginoon yung lagi tayong nagpapakumbaba. Sumusunod po tayo sa kanyang kautusan. At ang sinasabi ng 1 Peter 5 verse 4, at pagpaparito ng pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating kurunang di kukupas kailanman. Amen po ba? Sino po ba ang hindi masisiyahan kung magkakaroon tayo ng kuruna na hindi kukupas? Di ba? Sa langit lang po talaga, di ba? So, dapat, lagi po tayo talagang kakapit sa ating Panginoong Diyos. At tungkol naman po sa ating, may share ko lang din po yung ating pagkakaloob, patungkol po sa ating pagkakaloob, dahil sinasabi ng, gasgas na po itong verse na to. Sabi niya, magbigay ka, pagbibigyan ka ng Diyos, siksik, liglig, umapa pa ibabalik sa iyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit sa iba, siya rin ang gagamitin para sa iyo. So, yun ang napakaganda rin po na nagiging imbis natin yun sa langit. Yung ating pagkakaloob, pagbibigay, pagbabalik sa mga pagpalang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Thank you po. So, mayroon po ba tayo? Oo nga pala. Mayroon tayong bago, I-welcome po natin yung ating dalawang bisita ngayon. Kung sino po yung matawag, pakisuyo na lang po, tumayo para i-acknowledge po namin po sa congregation po. Si Del, si Riddle B. Abayon. Galing po kayo ng Davao, sister, no? At sila po ay mga Kristiyano na rin po. Mga Kristiyano na po sila. At saka si Marilyn Nusania ba? Thank you po, sister. Siya po ay taga South Cotabato. Wow, napakalit ang mundo, no? Parang malayo yung South Cotabato, pero talagang pinagsasama tayo ng Panginoon dito sa Paco Baptist Church. So, kapatid, maraming salamat sa inyong pagdalo sa amin sa panamabang sa umagang ito. Nawa, pagpalain pa kayo ng Panginoong Diyos at marami pa kayong marating. Alam ko parang pupunta ata sa ibang mag-apply po ba kayo palabas? O, tama nga po. So, maraming salamat. Nawa, kahit nandoon kayo sa malayo, sa kabihasnan, dala-dala pa rin natin ang salita ng Diyos. So, ano po ba? Ayun, yung birthday celebrant. Sa month of April, sa 3, si Carmelita Oliveros. At sa 8, si Melissa Caval. At si Toby Pastor, si Paz Dalmasco. Sa 18 po, si Chiri Fuentes, sister. Happy birthday po.
And then si Sister Nicole Raimondo. Sa 23 po, si Sister Annalyn Casas. Maraming salamat po sa happy birthday po sa lahat ng nagsiselebrate po ditong man na to. Wow! Wedding anniversary. Sa April 20, wala nang extension to, no? Ito, last na po itong pagbati. Pag-great, last na po ito. Si Kuya Romy and Rose Leison. Happy wedding anniversary po. 40 years po ba? Wow. Malapit na yung ganito, So, ano po ba? Magbigay po tayo ng kaloob. Pwede na po na magbibigay po tayo ng kaloob natin. Mayroon po bang announcement? Hep, hep. Charot. Hello po. Good afternoon. Good morning. Good morning. Okay, so start na po tomorrow ang ating DVBS. Mag-start po ng 7:30 a.m. Up until 11 o'clock po. Pero the next following days po from Tuesday up until Saturday, 8 a.m. na po siya. Magkakaroon lang po kami tomorrow ng, parade po. So, kung meron pa rin po kayong mga natitira na support for DVBS, puntahan nyo lang po si Nicole. Tapos yung mga napadalan po namin ng letters, puntahan nyo na lang din po si Nicole for sa pagbabalik po ng letter and everything po. Pag-pray nyo po yung mga bata tomorrow, starting tomorrow, at we are expecting 150 na estudyante po. So thank you. Paano po nga ng kapatid yung doxology song? Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Yes, Father God.
Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinaalala niyo po, Panginoon, ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin po, Panginoon. Sa amin napapapakinggan na inyong salita po, maraming salamat po, Panginoon, na ito'y naglima sa amin po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ingatan, Panginoon, ang bawat isa sa amin paghihiwalay po, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa amin nalikom na financial po, Panginoon. At sa pamagitan nito, i-bless nito, bawat isa, yung mga pinagtatabuhan, business po, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon. Upang pagpapatuloy po kami na magbibigay at matugunan ang pangangailangan po, Panginoon, ng inyong tahanan po, Panginoon. At Lord, ito mong sinasamog dinalangin sa ngalbutot na si Jesus. Amen. Are we blessed sa mensahe ng Panginoon for today? No, kailangan patatagin natin yung relasyon natin sa Panginoon at sa ating mga kapatiran. Tama? No? We need to learn how to trade yung ating mga sakit, mga sickness, no? Kaya wag nating kaliligtaan na mag-gather, 'di ba? In the name of the Lord, through Sundays, through Bible studies, and also, of course, the personal relationship sa Panginoon. Yun ang pinaka-kailangan ng bawat isa. Tama? Tama. Let's learn to trade yung ating mga nararamdaman, no? Para sa kagalakan ng Panginoon, tayo din magalak at papurihan siya. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, and I'm
Yes, Lord. Wala kaming ibang response, kundi yes, Lord, sa anuman nakalooban mo for us. And now to you, God, our Father, who loved us and have proven your love to send your Son Jesus, our Lord. He died for our sins at the cross. And then He rose from the dead and went back to the throne in heaven with you, God, our Father. But we were not left alone. Bilang mga orphans, we have the Holy Spirit to guide us and to walk us through, to see us through all this na amin pong haharapin. Papuri sa iyo, Ama. Papuri sa lahat mong ginagawa sa amin. Salamat ng marami for all your cares and concern and the love you have shown. We pray all of this sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord.